Kilat News Updates. Mga balita ngayon, implementasyon ng taas pasahe sinuspinde ni PBBM. Senator Marcoleta absuelto sa election offense. Campaign donors nito pinakakasuhan ng COMELEC. Vintage JP-250 bomb na diskubre sa Davao City. Agarang na-secure ng otoridad. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinasuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan ngayong Huwebes, Marso 19, na dulot ng krisis sa langis. Sa isang video statement kahapon, iginiit ng Pangulo na hindi ito ang panahon para dagdagan pa ang gastusin ng mga commuter. Nitong Martes nang unang inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional fare hikes sa halos lahat ng public utility vehicles o PUVs. Bilang lunas, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Transportation o DOTR ang pagsisimula ng libreng sakay sa buong Pilipinas. Para naman sa mga mananakay ng LRT at MRT, magkakaroon ng diskwento sa pamasahe, gayon din ang bayad sa mga biyaherong dumaraan sa toll roads. Tiniyak din ito ang patuloy na tulong pinansyal sa mga apektadong drivers at operators. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan para hindi gaanong maramdaman ng taong bayan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang investigasyon nito kung may nilabag sa election laws si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang campaign contribution disclosure. Sa sesyon ng COMELEC Unbanked noong Miyerkules, inadapt nito ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na i-terminate ang investigasyon matapos sabihing walang ebidensyang nagpapakita na may nakomit na election offense ang senador. Gayunman, inaprubahan ng COMELEC ang paghahain ng election complaint laban sa ilang donor ni Marcoleta sina Michael Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Ito ay dahil sa hindi nila pagsusumite ng kani-kanilang report of contributions sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Isa sa ilalim sa paunang investigasyon ang naturang reklamo sa Law Department ng COMELEC. Isang vintage aerial bomb ang nadiskubre ng isang construction worker sa Barangay Mandug Proper, Davao City nitong Marso 14, Sabado habang naguhukay ng butas para sa fish trap. Ayon sa pulisya, una pa umanong inakalang may lamang mahalagang bagay ang metal na narecover. Ngunit nagduda ang manggagawa nang makita ang kakaibang hugis nito at agad humingi ng tulong sa 911. Rumesponde ang pulisya at agad kinordon ang lugar upang maiwasan ang panganib sa mga residente. Kinumpirma ng Davao City Explosive and K9 Unit na ang narecover ay isang JP-250 vintage bomb. Naligtas na na-secure gamit ang standard disposal procedures. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.